Hello, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Grabe, pagod ko. Naglinis ako ng bahay. Putik. Pero malaking pasalamat ko na hindi naman ako binaha. As in, yung ano kasi, sa labas, mataas na mataas. Sa labas. Pero dito sa loob, yung ano lang, yung tiles lang. Tiles lang. As in, saktong-sakto sa tiles ko yung baha. Yun lang ang nilinis ko ngayon. Pero ang hirap, men. Sobrang hirap maglinis ng bahay. Sanay pa naman din naglilinis ng bahay. Anyway, meron tayong react na video. Ito ay kay Stargazer. Kagabi ay napag-usapan natin yung mga multo sa litrato. Now, ito naman si Stargazer. Fan ako nito ni Stargazer eh. Kasi ang hindi ko makakalimutan, nakwento ko na ito yung dati, hindi ko makakalimutan na video nito ni Stargazer before. Yung pumunta sila, ay, nakalimutan ko na, ano ba yan? Magandang Gabi Bayan ba yun? Yung may kinakausap silang di umano multo, then yung kandila nagre-response. Bilib na bilib ako dun dati dito kay Stargazer eh. Pero tingnan natin, no. May mga multong lumalabas daw sa litrato. Ito yung video, ito ay sa FYE channel. Anong meaning ng FYE? For your entertainment, no. Mga multong lumalabas sa litrato daw. Psychic to si Stargazer, di ba? So tingnan natin. O mga espiritu na nagpapakita sa ating mga litrato. Ayan, kasama ko po, nandito pa rin sa aking harapan, walang iba po kundi si May Seracarpio and Ariel Marsan of the Spirit Questors. Ayan, hello, again, excited ako. Kasi 'di ba yung mga pictures siguro hindi niyo pa ito nakikita. First time makikita ninyo sa ating screen, papakita ko. Nako, ang sarap tingnan kapag ganyan meron tayong mga pictures na ano pala na kukuha pala rin talaga sila yung nakaka-capture sila. Yes, kasi yung kanilang minsan nagkakaroon ng refraction yung kanilang presensya no. Pero alam mo, bilang ako isang photographer din, kino-qualify ko rin na kasi hindi lahat ng orbs ay totoong multo. Ayan. Very good. So, nakikita niyo sa picture, yan po ay courtesy ni Edgardo Gam. Yun naman ang sinasabi ni Sir Jaime Licao ko before na kailangan talaga maging skeptic ka muna. Ang mahirap kasi tanggalin sa pag nag-i-investigate ka yung personal bias kasi. Yun ang pinakamahirap tanggalin sa lahat. Kahit ako sobrang skeptiko pero pag ako yung nandun sa investigation at may na-capture ako na feeling ko evidence, nagiging bias na ako eh. Kaya nga, 'di ba? Yung sinasabi na pumunta ka doon, gawin mo din 'yun. Hindi talaga siya hindi siya reliable na pang-debunk eh, yung pag sumalang ka doon. Sometimes nagwo-work sometimes, pero pag ikaw mismo yung gumawa kasi, mahigpit na kalaban mo talaga yung personal bias eh. Kahit na sabihin mo na paredolya lang yung nakunan mo, pag yun na ipinaghirapan mo, halimbawa, natakot ka sa isang haunted house na nagpicture ka, then may nakuhanan kang paredolya lamang, para sa'yo totoo yun eh. Mahirap talaga labanan ng personal bias. Kaya nga pagka nagde-debunk, or pag ako yung gumawa ng video, iniiwan ko talaga sa audience dahil third party dapat ang magde-debunk, hindi ako. Kasi pagka ako magde-debunk sa sarili kong video, ginawa ko na dati yung sa Clark. Pero mahirap yun eh. Kasi lalabanan mo talaga yung sarili mo nun. Ang nagde-debunk dapat third party. 'Di ba? Third party dapat walang kinalaman yung sarili mo dun sa i-debunk mo. Yun ang number one talaga na. Kasi pagka ikaw na involved doon,
wala, maniniwala ka talaga eh. Then, after 3 days siguro, pag napanood mo yung sarili mo doon, marirealize mo na, oo nga, no, parang nadala lang ako pala. Magkaiba kasi yung ganito ha, when you say skeptic kasi, ito yung napagkakamala ng iba eh. Pag sinabi mong skeptic ka kasi, akala nung iba, non-believer ka na. 'Di ba? Ang laging pang sumbat sa akin, ba't ikaw akala ko skeptic ka, natakot ka dun sa Clark. Believer ako ng paranormal. Kaya lang, pag may mga sinasalang na evidence sa akin, nagiging skeptic ako kasi talagang kailangan suriin mo ng maigi eh. 'Di ba? Hindi nangangahulugan, tanggalin nyo sa isip no pag skeptic ay non-believer agad. Parang ganito yan, pag may nag-aalok sa inyo ng investment, magiging skeptic ka muna. Kasi baka mamaya, budol yan, di ba? Marami nang naluloko ngayon sa investment. Sasabihin na naman nung iba, paano napunta sa investment? Paranormal ang pinag-uusapan. Yan po ang tinatawag na analogy. Analogy po kasi yan eh. Di ba? Tinuturuan ko kayo kung paano intindihin yung pagiging skeptic. Ngayon, pag naging skeptic ka sa sa isang negosyo na inaalok sa'yo, totoo kaya na lihitim mo to? Hindi naman nangangahulugan na hindi ka na naniniwala na may totoong lihitimong negosyo eh. Ang sinusuri mo lang, yung ino-offer sa'yo. Baka mamaya kasi budol yun. Parang dito sa pag-ghost hunting, hindi naman porkit believer ako, lahat nang isalang mo sa akin, paniniwalaan ko na. Magiging skeptic ka rin. Baka mamaya hindi naman totoo yung, or hindi naman nangangahulugan na hindi totoo, nanluloko ka na. Sometimes kasi baka naman honest mistake mo lang o nagkamali ka lang. Magkaiba po kasi yung nanluloko ng content sa inaakala mong totoo yung nakunan mo. Matagal ko na sinasabi yan eh. For example, faithful naman ako na nag-ghost hunting. Nagbi-video ako sa haunted na lugar. Doon sa video ko, may nahagip na puti. Now, dahil may personal bias ako, sasabihin ko doon, may nahagip ako na white lady. White lady yata. Kaya nga number 1, pag may nahagip ka, wag mo talaga idideklara mo ng paranormal eh. Dahil anytime pwedeng i-debunk ng iba eh. Di sasabihin ko, may nakita ko white lady, tingnan mo di ba white lady yan? Now, may isang nagsuri, professional videographer. Hindi, mabilis lang yung pagkakapan mo ng camera, poste yan. Akala mo lang white lady. Hanggang sa binalikan ko yung lugar, oo nga, poste nga pala. Now, nanloko ba ako noon? Hindi. Nagkamali lang ako. Magkaiba kasi yung nagkamali ka doon sa pag-determine doon sa evidence mo kesa doon sa nag-arkila ka ng artista na magdadamit ng white lady at palalabasin mong totoong white lady. Magkaiba yun. Magkaiba yung honest na pagkakamali. Hindi nakaka-apekto ng credibility ang pagkakamali. Kasi lahat tayo, nagkakamali tayo lahat. Walang perpektong tao. Pero ibang-iba yung nagpa-costume ka ng tao at kinunan mo ng litrato at sinabi mong white lady yun. Magkaiba yung panluloko yun. Magkaiba ang pagkakamali sa panluloko. Sinasadya mo yun eh. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy natin. Hindi, gusto ko lang linawin ha. Hindi porkit skeptic sa isang bagay ay non-believer na. Fallacy po yun. Diba? Akala ko ba skeptic ka, bakit natatakot ka? Gago! Ang hina ng ulo mo umintindi. So, ang kwento niyan ay nagsara ang isang resort, no? Tapos, isa yan sa mga, tamo yung date o 2010. Kinuha na niya ng picture, malayo siya, wala siya sa tapat ng kanyang salamin na yan. Tapos, binigay sa kanya, tapos sa akin, may nakita ako. So, kung titingnan nyo ang picture, ikaw, anong description ng, For me, is it like a female? Female, yes. Oo. Namatay yung mic ni Parang Kuya. sila unang
Yeah. Yung unang, yung forma nung sinaunang Espomo, panahon. di ba? Oo. Nakita mo may belong itim. Yes. Oo. That's visible. So, sabi Asan? niya, ang kanya interpretasyon diyan, noon pa, pinakita niya sa akin. Sabi, interpretasyon daw niya, parang mga crying lady. Okay. Mga parang banshee. Ganun, crying lady. Yung mga, ganun Okay, merong yes. namamatayan, di ba? Ay, Yung ay, mga ay. Banshee. nakaitim. Pagkatapos, sabi niya sa akin, Mami, ano po ba ito? Portal yan eh. Di sabi ko, portal. O di ngayon. Eto ngayon, may bumili sa kanya. Okay. Kayang-kaya daw niya. Wala daw. Kayang-kaya daw niya yan. Okay. Ang nangyari, sinoli din niya. Kasi, Natakot. Hindi niya kaya yung energies. Ito, magpapaka-skeptic ako ng konti no doubt naman, alam ko naman na, kasi naging fan ako nito ni Stargazer eh. Pero kung susuri, tandaan natin ang paranormal kasi ay never naman na-prove yan na totoo. Hanggang ngayon, debatable pa rin ang paranormal. Sa ayaw at sa gusto natin, hindi pa ito napapatunayan talaga eh. Maybe sa iba, yung pananaw ng iba, napatunayan na nila na totoo dahil na-experience nila or nasabi nila na meron silang pero never talagang na-prove na 100% totoo ang paranormal. Ito ay magbabase na lang sa subjective point of view natin, sa ating paniniwala. Dito kasi, yung sinabi nila, nung pinakita yung picture, asan dito yung ito ba yon? Saan ba dyan? Tingnan nga natin, men. Yung nakabelo dyan. Ngayon, sa point of view ng ng isang skeptic, iba naman yung sige, kung paranormal yan, paranormal naman yan. Kasi nagko-conflict sa akin yung yung pagiging fan ni Stargazer sa pagiging skeptic eh. 'Di ba? Well, let's say totoo yan, Ngayon, sa skeptical side kasi, pwede kasing paredolya ito. Pwede. 'Di ba? Tapos yung sinasabi nila dito, Description ng For me, is it like a female? female, yes. Oo. parang sinaunang, kasi ang nakikita dito parang alam mo yung parang nakatingin tayo sa isang abstract painting na kanya-kanya tayo ng interpretasyon, hindi siya definitive eh. 'Di ba? Sa ayot sa gusto nyo, objective naman ang observations ko, 'di ba? Hindi siya definitive eh. Maaring sa'yo, mukhang babae yan na sinauna. Then, isa nga sinabi ng isa, banshee daw eh. Hindi niya naintindihan yung minabi niya. yung forma nung sinaunang Espomo, panahon. di ba? Oo. Nakita mo may belong itim. Yes. Oo. That's visible. So, sabi niya, ang kanya interpretasyon diyan, Diba? Based on interpretations lang. Hindi talaga siya objective. Puro subjective yung yung nakikita natin eh. Ibang-iba katulad nito, nakikita natin si Stargazer sa screen. Ito objective to si Stargazer ay nakatagilid ang ulo. 'Di ba? Lahat kayo mag-a-agree. Si Stargazer ay may kwintas na kulay violet or purple. Depende lang kung colorblind ako. Lahat kayo mag-a-agree. Tama? Yun kasi yung objective. Hindi nyo ko pwedeng tutulan dahil totoo yung sinasabi ko. O si Stargazer ay maikli ang buhok. Hindi mahaba. Totoo naman, di ba? Yun kasi yung objective. Pero sa kanila, ang ginagawa nila doon sa picture, kanya-kanya silang interpretasyon eh. Walang definitive talaga na nakikita. Kaya doon medyo skeptic ako. 'Di ba? Pwede kasing ito paredolya lamang. noon pa, pinakita niya sa akin. Sa interpretasyon daw niya, parang mga crying lady. Okay. Mga parang banshee. Ganun, crying lady. Ganun Okay, merong yes. namamatayan, di ba? Ay, Yung ay, mga nakaitim. Pagkatapos, sabi niya sa akin, Mami, ano po ba ito?
portal yan eh. Di sabi ko portal. O di ngayon. Eto ngayon, may bumili sa kanya. Okay. Kayang-kaya daw niya. Now, Kayang-kaya daw niya yan. Okay. Now, yung bumili ba na yun ay naikwento nyo na portal yan? Kapag naikwento nyo yung portal yan, tatanim sa isip niya yun eh. Ibig sabihin, na psychological priming nyo na yung, yung bibili. Kaya tuloy, pagka yan ay dinala niya sa bahay niya yan, lalo na tahimik ang bahay niya, mag-iisip yan, ang sabi nila, portal daw ito eh. Hanggang sa, di ba, lalawak na yung imagination mo. Pwede mag-trigger na due to confirmation bias, di ba? Pag humangin lamang, iisipin mo, ay, may espiritu kasi nandito yung portal na bili ko eh. Di ba? Sometimes kasi mahirap i-determine ang totoo talagang paranormal. Ito kasi yung gusto kong maunawaan nyo, kaya ako ginagawa itong mga ganitong bagay. Di ba? Sabing ganon, lahat na lang sa'yo, puro peke. Di ba? Eh, ganon po talaga. By default kasi, lahat ng paranormal ay peke until such time na hindi na natin alam kung paano i-explain. At sometimes nga, kahit hindi natin alam kung paano i-explain ang isang bagay, hindi pa rin tayo natitiyak kung paranormal pa rin eh. Just imagine yung isang picture kagabi, di ba, 48 years siyang hindi na-debunk. Akala ng mga tao paranormal, yung spaceman. Just imagine, yung during 48 years na yon, inaakala nila totoong alien yung nakuna nila sa picture. Di ba? Tapos yung pala, due to exposure lang, naging ganun yung kulay nung nakunan. Ang nangyari, sinoli din niya. Kasi, Natakot. Hindi niya kaya yung energies. Na parang, tapos minalas siya. Oh my God. Okay. So, binalik niya. Sabi niya, kahit di mo nabalik yung pera. Ayan na. Information bias. Tapos, after a while, may bumili ulit. Yung isa na ma-excited. Pero disclaimer ha. Yun ay ko lamang, kung yun ay papasok sa pagsusuri. Kumbaga, let's say, kung hahanapin ng explanation beyond hindi paranormal na explanation, yun ang may offer kong explanation. Yung sinasabi ko. Pero who knows, malay mo, totoong paranormal pala talaga. 'Di ba? Kasi baka mamaya, maka-experience kayo ng ganyang katulad sa kinikwento nila. Hindi nyo alam, psychological lang pala yung sa inyo, nakwentuhan kayo habang binibili niya. Ito, may nagkwento, may bumili daw uli na Tapos after a while, may bumili ulit. Yung isa na ma-excited dahil pag nung nalaman yung istorya, kinuha. O, 'di ba? Alam na agad yung istorya din. Maniniwala ako. Hindi naman sa maniniwala, medyo compelling, yun ang tamang term. Medyo compelling ito kung hindi nila alam yung istorya. Biglang, nalaman na istorya, binili eh. So, kargado na naman siya ng information regarding doon sa salamin. Ano nangyari? One night, hindi nasa tukador niya, may nakita siya apparition ng itim na usok o itim na figure sa tabi nun. Mula nung binalik na niya. Tapos, itong si Ed nanggagamot din eh. Dahil sinabi ko, portal, ginagamit ngayon niya panantatawag niya. Spirit. Yun. Yan kwento niya. Next picture natin. Yan. Galing ulit kay Edgang mo yan. Yan, tingnan nyo maigi. Ano yan? Okay. Although blurred lang siya, pero ang pansinin ninyo yung mas clear dyan. figure. Yung figure ng Hindi pa parang mahabang damit? Yes. Oo. So, para siya may headdress din. Oh, yes, exactly. Wala puro parang eh. 'Di ba? Hindi naman ako nagsabi nun, sila yung nagsasabi parang eh. Hindi pa rin definitive eh. 'Di ba? Ngayon ang tanong, imposible bang makakuha ng ganyan? Kasi puro hindi siya klaro eh. Puro subjective ang... Ako, sa paningin ko, yan. Subjective din ang sinasabi Isang stargazer. Na parang yung mga obispo na mayroong mga headdress. Ah, okay. Ang storya niyan ay isang pet shop na
na para sa kamag-anak din ni Ed Gamo. Bubuksan yata yung pet shop, bagong gawa. So kumukuha ng picture around. Walang tao daw yan. Hindi pa nagbubukas eh. So kinuha niya yung picture, tapos wala siyang kasama na ganyan doon. Kumukuha siya ng picture na walang tao dahil may iba pa siyang pictures na nakuha eh. So, biglang umappear, hindi naman pwedeng kamay. Mukha bang kamay o daliri? Ay, hindi. Mukhang tao. Very, very clear. Oo. Very clear. Very clear bakit subjective ang sabi nyo? Sa tingin ko, di ba? Para sa akin, kaya nakikita nyo hindi kung let's say kung kamay man yan, kung kamay, hindi talaga magmumukhang kamay yan. Kasi may distortion sa image eh. Katulad nito, kung shelves man ito, tamo, medyo din shaky din yung image niya eh. So kung itong surroundings niya ay wavy, malamang itong nakunan mo ay wavy na rin ito. Hindi lang natin alam kung ano ito. Kung itong ano ito, tatanungin ko kayo ha, ano ito, tong parang nasa taas na yan. Hindi nyo rin alam eh, kung ano yan eh. Ito 'di ba? Lalo na kung ito pa. Pero ang isang alam natin, wavy yung image. Kasi nung time na yan, siguro 2010 pa ito, yung picture. Nung pinicturean niya, ang bagal kasi ng processing ng camera nung araw eh. 'Di ba? Yung mga cellphone camera, pag pinicturean mo tapos inalis mo agad, nakikita mo pangit yung kuha, ang bilis. Ang bagal ng shutter speed. Sa akin, kung paranormal man to, siguro paranormal nga, pero hindi siya definitive eh. Based on interpretations lamang kung ano ito eh. Pero masasabi nating yun ba yun? Hindi eh. Mukha bang kamay o daliri? Ay, hindi. Mukhang tao. Very, very clear. Oo. Very clear. Actually, yung tao na malaki pa ang tiyan, di ba? Medyo merong stomach Ang labo nga eh. Paano naging very clear yan? Silhouette lang yan eh. pa siya, di ba? Yan. Oh. So, yan yung kwento ng nakuhanan niya na isang iglap lang daw kasi may iba pang pictures eh. Wala namang ganyan. So, parang naligaw lang. Next picture natin, yan. Tingnan na natin. Ayan, buti binler. Ay, ayan na. Kitang-kita na. Yes. Ako na siya. Kitang-kita. Oo. Ngayon ang most clear, di ba, no? Saan yun? Mas clear ngayon. Oo. Pwedeng isang matanda na Tamo. puti ang buhok. Yes. Interpretation na naman. Diba? Tingnan nga natin. Oo. Pwedeng isang Asan dyan? Wala eh. Ano din eh. Hindi nakikita nyo ba? Ako hindi ko nakikita eh. Pare dolya uli eh. Pare dolya eh. Kasi sa totoo lang, pwede ka makakuha ng ganyan eh. Ng hindi... Pwede ka makakuha ng ganyan ng hindi naman paranormal eh. Depende sa pixelation eh. ang matanda na puti ang buhok. Yes. Pero on the other hand, meron siyang angulo na may mukha pero may headdress siya. Tapos, naka-side view siya ng tingin na mukha siyang bride. Kasi meron siya. Pero may isang angulo rin na ang itsura niya ay matanda. Sige, tingnan mo maigi. Di ba psychic si Stargazer? Bakit hindi niya ma-interpret kung ano yun? Para sa'yo, ano ang mas... For me, it's an old woman. Oo, para siyang old woman. Although may nakikita ko something din nga dito sa dito. Oo, di ba? Although headdress, di ba? Parang tiningnan mo may mukha, akala mo parang bride siya. Ang kwento niyan, meron silang hinahanda na party the next day. It's an office, obviously. Pero ito ha, wait lang ha. Na Ako i-roll out ko naman. To be fair naman, hindi naman edited yung mga yan. Mukha naman legit, di ba?
Ang nagkakaroon lang ng trouble, yung interpretation lang dun sa meron picture. silang pinaghahandaan sorpresa na party the next day, parang birthday. So ayan, mainit-init pa yan sa akin. Bago lang yan, saka bagong kuha lang yan. O itong taon lang yan kinuha. So, malamang Few months. cellphone ang ginamit. Bakit ang labo? Di ba malilinaw na ang picture ng cellphone Oo, ngayon? cellphone lang yan. Oo. Okay, next picture natin. Baka luma yung cellphone. No? Yan. O, ayan. Ako kumuha niya sa Corregidor. Or, Di ba ang ganda? Ito medyo compelling naman ng konti. Medyo compelling naman. Kasi, di ba, nakakita na rin ako ng video. Yung pinakita ko before, yung video ng legit na orb. Ngayon, ano bang pinangkuha ni Stargazer dyan cellphone? Dapat sinasabi din nila, no? To be fair, no? O ano yan, sa lighting? Hinahanapan eh, no? Ano, St. Elmo's Fire. Oo. So, nandun na sila lahat sa loob. Ako na sa labas. Eto ako, kukuha ng picture. Ayan, so nakuha ko, yan ang nakuha kong ano. Nakita mo may orb din pa hanggang dulo naman eh. Oh. So, Saka kitang-kita yung nasa loob ng orb, parang may ano, oo. may entity sa loob. May entity, oo nga, ayun Parang- no, ayun no, parang parang, pixie yung, Oo. di ba yung ano, oo, To be fair, medyo compelling naman. yan. Unless mabigyan nyo ng explanation dyan sa baba, no? Kasi kung double exposure yan, nangyayari ba sa digital ang double exposure? Or sa film lang? Alam ko sa film lang ang double exposure. Tingnan nga natin. Nangyayari ba sa, ano? Sa digital. Digital double exposure. Sasabihin ko nga sana double exposure eh. Kaya lang, ano? Sasadyain mo, no? Sasadyain mo. Parang effects na lang ang double exposure sa digital eh. Pero yung double exposure kasi, kadalasan yan sa ano, sa film. Pero educate me ha. Meron bang ano, yung halimbawa, hindi mo sasadyain. Kasi nakalagay dito, pwede mong i-edit yung double exposure eh. Through post-processing eh. Pero yung kukuhanan mo, ngayon, kung hindi capable, ano ba itong gamit ni Stargazer cellphone? Kung hindi capable ng double exposure, compelling nga, no? 'Di ba? Yan, Ganda. next. Ang ganda, di ba? O, next natin. Yan. O, sige. Tingnan ko kung anong makikita nyo dyan. wow, mali. may wow mali dyan eh. Oo. Oo. Ayun, sa likod. may wow, Oo, mali. oo. Yung paa. Kung tutusin, kung titingnan ninyo, ang kwento niyan is, nandun sila lahat sa rail. Okay. Nung nasa railing sila, ganyanan sila. Kasi may mga ibang pictures pa nagaganyanan sila. Tapos, yung pinaka-final photo siguro, nag-forward sila. Umatras lang ng konti yung kumuha. Forward sila. Wala naman silang kasama dyan sa air. Sino nagsabi na wala silang kasama? Yes, oo nga no. Medyo medyo awkward nga naman na may paa doon. Nakamaong din yung multo. Hindi, pwede namang, 'di ba? Pwede naman magpakita yung multo ng nakadamit eh. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Jade Martin, yun daw ay way nila yon para i-project ang sarili nila. Pero yung kadalasan yung sinasabi na kami lang yun nandyan. Ito nga, may tao nga dito sa dulo eh. Naka-orange eh. Baka akala nyo kayo lang nandyan. Sometimes ganun eh. Or halimbawa, may mga bagay na hindi nyo na matandaan talaga eh. 'Di ba? Tsaka perfect yung pagkaka-cover. Pwede kasing mangyari, may nakaganon dyan sa may railings na hindi talaga nakuha sa likod nila. Sa akin, pwedeng hindi siya paranormal. Now, kung mapoprove nila na sila lang nandun, baka pwede.
Oo, sa lugar na yan. Kasi nga Di ba? Napipikon ba kayo sa akin pag hindi ako nag-give in? magugulo sila eh. Sino tatabi sa iyo na lahat sila inoccupy na nila yung ganon. So kung mapapansin natin, pakituro Ariel. Sinong tatabi? Talagang ano eh, no? May personal bias eh. Yan. Nakabaligtad yung paa. Biglang merong sumali sa picture na nakipicture. Ibig sabihin no, mas maliit pa sa kanya para hindi nakita sa likod na Di niya. pwede kasi nakayuko yan eh. Tsaka yung distance nila, di ba? Kung ako tatanungin unless na mapatunayan nila talaga na sila lang nandyan. Kasi pwede naman nila i-claim yan na sila lang nandyan eh. Di ba? There's no way of knowing na sila lang talaga ang nandyan. Kundi mga words lang nila. Basta ako, kung maniniwala ka, go ahead. Paniwalaan nyo. Ako, hindi. Ayan. Di ba? Yun yung kwento niyan. At susunod natin picture. Well, may hugis ng ulo sa kakatawan ng tao pero kalahati lang. Kalahati lang. Pero for me, I perceive like parang general assault. Yun, baka part ito ng buhok ni Kuya eh. Na natamaan lang ng ilaw ng araw na akala mo, Tsaka kung titingnan mo kasi, blurry din yung quality ng picture eh. Hindi siya yung clear. 'Di ba? Tamo yung dahon niya hindi defined yung detalye ng dahon. Malamang ito part ng buhok niya to. Na nakaganon. hindi ko nakikitang multo to. 'Di ba? Inuulit ko, kalayaan niyo naman pag naniniwala kayo, okay lang, maniwala kayo diyan. Feeling ko part ng buhok niya yan na natamaan lang ng ilaw kaya nagmukhang puti. Kasi nga katulad nga nitong dahon, 'di ba? Dapat green ito, natamaan din ng ilaw, pumuti din. 'Di ba? Sa akin hindi. Nega ako dito. Soldier or whatever. Hindi. Okay. Tinan mo yung, Ang liit-liit para maging general yun. Oo, Okay. may head, di ba? Tapos kalahati ng katawan dito, parang nakaganon. Parang nakaganyan, oo. nakatinong lalaki. Pero tingnan, kung makikita lang yan, Here. siguro, Ayan, yan, Yung ba? Yung nasa likod, hindi pala ito, akala ko ito. Tingnan nga natin. Yung kulay green ito. Yan, ito pala. Akala ko ito. So, ito. Kumpul ng dahon yan, men eh. Sorry ha kung kung totoo naman yan, wala naman ako magagawa kung totoo naman yan. Pero, kulay green din eh. dalawa siya magkapatong. May isa dito at saka may isa dyan. Ang mukha niya kasi parang Amerikanong bata. Nakuha po niyan ay nasa Intramuros. Tapos yung susunod natin picture, Pupunta kami ni Solja dyan. Sa Intramuros. yan ay isang resort na hindi naman siya masyadong it's a Napapansin mo, palaging malalabo yung pictures na nakakakuha di umano ng multo. Kasi nga nakakadagdag ng yun eh. Nakakadagdag ng illusion sa pareidolia yung pagkalabo nung eh. Wala yung picture na yung talagang malinaw. 'Di ba? Kasi pagka naging malinaw kasi yung picture, malalaman mo yung yung detalye na hindi pala yun. Parang ganito na-explain ko na ba sa inyo yung sa Mars? Pakita ko sa inyo ha para maintindihan nyo ako. Nakakadagdag kasi yung yung pagkalabo ng picture eh. Noong 1970s, wait lang ha, papakita ko sa inyo. Noong 1970s, may nakitang muka daw sa Mars. Ito, 1970s.
Nung tiningnan nila yan, ayan oh, mukhang mukha ng tao sa Mars, di ba? Face. Now, nung I think 2000, basta 2000 onwards na, high definition na yung camera na dala-dala nung nung explorer whatever, no? Yung nag-explore sa Mars, high definition na yung camera dala-dala. Ito na yung itsura niya. Hindi na ito. Ito kasi trick of lighting to. Mukha talaga siya mukha eh. 'Di ba? Ito 1970s ito nakuha. 1970s ba o 80s? Tingnan nga natin detail, pambihira. Cydonia ang lugar nito. 1976. Tapos ito ay 2001. 1976, 2001. 1976, ganito. Kasi yung camera malabo-labo pa, hindi pa siya high definition. Nung 2001, ito na itsura niya. Asa na mukhang mukha dyan? Wala na, di ba? Trick of lighting kasi ito. Kaya mukha siyang mukha. Ganito itsura niya, oh. Bundok sa Mars. Nagigets nyo na? Kaya pagka talagang ang gamit natin ay malabong camera, pwede kasing magkaroon ng iba't ibang interpretasyon eh. Parang nga tayong tumitingin sa isang abstract painting. 'Di ba? Yung mga painting ni Picasso, ganon. Kaya talagang Place, no? Ang kwento niyan, ako nakakakita na. Ayaw nila maniwala. Hindi nila makita yung nakikita ko. Sabi ko, sige, pipicturan ko. Tapos hinamon ko. Sabi ko doon sa entity, magpakita ka. Yan, yan ang clear, di ba? Bukas ang pinto. Hindi yan sabihin mo pinto na nakasarado, na pwedeng sabihin reflection. The door, ayan yung door siya sa gilid, puti. Okay? So, nakabukas lagi yan kasi nga para hindi mag-amoy kulob. Oo. So, nakabukas yan. That's about 6 p.m., no? Na baka pauwi na ako noon sa Paete, Laguna yan. Sabi ko, andyan, hindi nyo nakikita, nakatayo. Yes. So, it's White Lady, di ba? Oo. Pero ano yun, So, pwede kasing compelling din yun na nakikita ni Stargazer muna, tapos nung pinictura, nag-manifest sa picture, pwede. Diba? Pwede. Kung ganun talaga yung nangyari, pwede naman. Pero hindi pa rin siya definitive eh. Dyan, aside from being White Lady, May. Mababuhok. Ano pa? At saka malaki yung, parang very note, yung highlighted yung chan niya. So, para siyang pregnant. Para siyang pregnant. Hindi ko nakikita yung pagka-pregnant nun eh. High definition yung nakikita nila eh, no? Samantalang tayo. Nako, nag-commercial. Hindi kasi Brave ang gamit ko eh. Wait lang ha. Tapusin muna natin. Okay. Resume. Nag-Ariel pa. Ariel! Gumagamit kayo ng Ariel? Diba? Oo. Nakaganon siya. Oo. Parang nakaganyan lang siya. Parang kumakuha na buntis na babae. Parang nakaganon yung kamay. Nakaangat yung kamay. Yan. So, nung makuha ko, sabi ko, ayaw niyo maniwala. Sabi niya, paano mo napa-appeal? Sinabi ko kasi magpakita kasi hindi niyo makita. Turo ako ng turo. Ayun no. Ako lang nakakita. So, Sarap siguro makakulab nito ni Ma'am Stargazer, no? Nakausap mo siya, Ate Jen. Ate Star? hindi Hindi. Kasi para sa akin kasi, hindi naman... Ligaw lang. Oo, Okay. para feeling ko at that time, baka nakiki-good time lang. Hanapin nyo nga yung video nito. Gusto ko yung video nito dati, yung yung minamanipula yung kandila. Galing eh. Yun ang hindi ko makalimutan kay Stargazer eh. Amin. Okay, next picture natin. Ayan! Ang ganda ng picture na to. Siguro, kailangan tingnan ninyo yung on a bigger perspective. Sa Puerto Galera yan. Okay. So, kinuha ng isang kaibigan. Clear naman, di ba? Ang Kita nyo ganda. clear. Ito siya, yan yung mist na yan. For me, parang ito yung head. Tapos Yes. kababang ganyan. Kasi yung Like that. kanyang clothing. Yeah, clothing. Actually, tingnan nyo maigi. Naka two-piece siya. Ito yung bra. Hindi ko nakikita eh.
Diba? Kitang Oo nga, no? Ito ba yung bra? Ito yung panty? Sa bagay, paano naman nagkakaroon ng mist dyan, di ba? Paano magkakaroon nga naman ng mist? Yung mist itself, it doesn't matter kung ano yung itsura pero yung pagkakaroon ng mist, maliban na kung may naninigarilyo, pwede, habang nagpipicture siya. Now, kung wala, compelling naman, to be fair. Wala na akong pakialam kung anong detalye yung nakikita. Yung pagkakaroon lang ng mist, ng walang pinanggagalingan, okay na sa akin. Okay, ang kwento niyan is may nalunod yung babae. Oo, na yan ang suot. Nakaputi na mahaba ang buhok, maputi ang kanyang So, during that time, merong, siguro baka bago-bago pa lang, yan. So, nagmanifest ng usok. Kita niyo usok. Hindi pa niya siguro alam. Oo, maaari. Pero yung hindi ko kiniklaim na paranormal ha. Yung capture ko sa sa Clark, usok din eh. Kung i-replay nyo. Pero until now, open pa rin for for debunking. 'Di ba? Kung ano yung sasabihin nyo doon, basta hindi babangga doon sa kalagayan kung nandoon. Kung hindi siya babangga doon, ay accept ko yung pagdidebunk. Kasi ako, hinahanapan ko pa rin ng ng katotohanan yung video na yun eh. Yun nangyari sa akin sa Clark eh. Basta hindi siya babangga doon sa mga doon sa mga naranasan ko doon. Oo. Kasi Na- wala naman nag-uusok sa kanila kasi wala naman nagluluto sa kanila doon. So, nakuha lang ngayon ng picture yan dyan sa side na yan. Kasi may iba pa siyang pictures na wala namang usok na. Yan lang. Okay, next natin picture. Ganda. Nung Oo, pagkakuha. di ba talaga Ayan! Ayan! Ako, talagang ang makikita nyo dyan. Ayan yung kamay. Oo. Napakalaki nung hand sa baba. Parang panlalaki. Tapos tingnan mo yung Tas paa mo, malapad. pointed yung kuko. Oo. Malapad pa, pas mahaba. Oo. Di ba detail lang ito ng suot ni ate? Sorry, yung mga tinuturo nila na nakukunan ng parang Pero mo nag-manifest dun sa kanyang damit. Mukhang baka syokoy. Oo, kasi tubig eh. Baka So, syokoy, anong tingin mo Na pwedeng... Hindi, kung shokoy man yan, spiritual ba ang shokoy? Ano yan, Oo. Baka syokoy kasi tingnan mo yung kanyang kamay, yung kanyang kuko, ang hahaba. Ayan. Hindi wait lang. Bakit nyo sasabihin shokoy? Espiritu ba ang shokoy? Uri ba siya ng engkanto? Maintindihan ko kung uri siya ng engkanto. Pero kung hindi siya uri ng engkanto at shoko yan, makikita naman siguro nila na shoko yung katabi nila nung time na pinipicturean yan, di ba? Unless na may power ang shokoy na mag-invisible. At kung nag-invisible na shokoy man yan, ano yung purpose niya? Bakit hahawakan niya yung chan? Maraming tanong eh. Siyempre may logical side ka rin na aalamin eh. Picture natin. Uy, Ayan, Alam kayo may namin. alam yan. Hiniram ko yan mula sa kasama nyo, kay Chiki. nandiyan kami nun eh. Kwento nyo yan. So, isa siyang Ito, medyo okay to kung talagang hotel, di ba? Ano ka? Hotel. ba yan? Hotel hospital. Yeah, it's a Parang kay Congress. Clark. Alam ko hotel. Hotel yun, It's a hotel. Congress, marami tayo niyan. Marami kami yan. Ang dami Akala ko namin. sa hospital. Oh, sila madami ha. Yung mga bobo nagsasabi sa akin, paano naman may magpapakita? Ang dami-dami nyo! Paano naman may magpapakita? Ang dami-dami nyo! Ba't sila pwedeng madami? Ba't pag akong skeptic, kailangan mag-isa lang ako mag-explore? Mga bobo din yung mga nagagalit sa akin eh. Pag sila Agassi-Ching, isang barangay ang kasama, pwede. Pero pag ako hindi pwede, kailangan mag-solo ako. Hotel yan. Hotel, Tapos, ang daming floors niya na Yes. inano namin. So, lumang hotel. Lumang hotel. Wala Wala na, na talagang abandoned na. abandoned. Yes. Tapos ano nangyari? Pero ang ganda, no?
Kung totoo man ito, no? Sino bang kumukuha ng picture na yan? Si Juno Mula yan. Si Juno yata. Oo, Yes, si Juno. Oh, ano pa, kwento mo? What I remember is that they were walking along the way. Wala daw yung image na yan nung Oo, kinuha ng walang- picture. As in, wala. Yung nag-appear na yan na may parang, as far as I remember, it was described as nakabarong, na naka-slacks, like that. Wala daw yung image na yan. But when they, yun nga, When they looked at it, they'll look at it, meron meron na. na. Pero ako, ang impression ko, since ako, maganda ako magsasabi sa inyo, Yeah, kasi yeah. parang hindi ako kasama nyo eh. Yeah. Ang tingin ko dyan, hindi pa parang minimimik din kayo na kumukuha ng picture? Nakaganyan siya eh. Pwede rin eh. Pwede rin. Oo. Ngayon, kung hotel yan, Wait lang ha, titingnan ko lang ha. Kasi hallway ito eh, no? Kung talagang mapuprove nila na wala silang kasama, mukhang okay, ano? To be fair naman, sige. Dapat talaga ma-prove nila yan na wala silang kasama. Pero kung wala talaga silang kasama, okay, maganda yung pagkakakuha. Riveting. Yun ang masasabi ko, riveting. Hindi ko muna sabing paranormal, kaya lang, kasi hindi natin alam kung talagang, sometimes yung backstory kung paano siya nakuha, sometimes hindi accurate eh. Pero riveting, maganda pagkakakuha. yan, hindi ba, uso naman sa hotel, di ba yung mga naka-chef uniform? Oo, Yeah. oo. So, paari, at saka yung ano eh, mahaba eh. Oh, pwede ring barong, pero sa akin ang impression ko, para kayong niloloko rin. Dahil Okay. may kumukuha ng picture dito, may gumaganon, parang nakaganon siya eh, yung kamay niya. Yeah, yeah. 'Di ba? Parang, Nung time na yan, wala pang Walang- photo, hindi pa ganito ang cellphone natin na pwedeng kumuha ng Oo, picture. oo. Kasi yung DSLR ang gamit niya eh. Yes. oo. So ito para siyang may cellphone eh. Hindi, parang hindi, or basta may camera Oo, siya, may camera. gumaganyan siya, parang nakamuestra siya na parang tumitingin na gano'n. So, hindi naman siya nakatalikod eh, nakaharap sa inyo Yes, eh. yes. Kasi nakikita ko yung impression ng mukha eh. Parang nasunog ata yan eh. Diba? Yes, yes, yes. Nasunog yung hotel na yan. Oo, kasi tingnan mo yung ano, oh. Oo, kaya Oh, ang tapos isa hindi pa, na alam mo kung ano notable, nakatayo siya sa liwanag, asan ang shadow niya? 'Di ba? Kasi kahit kayo, kung tatayo kayo doon, makikita ang shadow niya. Saka yung kahit reflection niya wala. paano. Exactly. Wala siyang reflection. Oo, wala siyang reflection. Kung tao yan. Mm-mm. Oo. Paano kaya kung paredol yan? Oo. Basta ako, Pero mukha naman talaga kung siyang siya doon tao, sa may totoo liwanag. Hindi, Speaking of hotel na nasunog, alam niyo yung Manor Hotel? Na ano, yung Manor Hotel. Ano yun eh, sa Quezon City yun. Nung 2001, maraming namatay nun eh. Sa suffocation, nung nasunog yung hotel na yun. Hindi sila namatay sa sunog, kundi namatay sila sa usok, sa suffocation. Now, pumunta si Solje doon. Ay, hindi, pala si Noriel, si Sir Noriel ang pumunta doon sa Manor Hotel. Pinapag-inquire namin. Kwento nung mga nandoon. May nagpaparamdam daw talaga. May isang floor ngayon kasi parang office space na yung building eh. May nagpaparamdam daw doon talaga sa isang floor. Now, magkano ba ang renta nung 9,000 daw isang buwan. Nag-propose ako, sabi kong ganon. Baka pwedeng isang gabi 2,000. Di nagtanong yung bakit anong gagawin nyo ba? Mag-ghost hunting. Sabi gano'n nung admin officer ng hotel. Ay hindi nila papagalaw kasi ayaw nila ng walang alam, baka lalong mabulabog daw. Pero confirm merong merong mga empleyado doon na nasasaniban. Kasi nga maraming namatay doon 70 plus doon sa Manor Hotel Now, nung ako na yung kumausap doon sa doon sa admin. Syempre nilabas ko na yung alas ko si Sir Ed Kaluwag. Kasi sinasabi nila
Hindi pwede daw, hindi pwede kasi ayaw nila ng walang alam. Walang alam doon sa ano. Ayun, si Sir Ed po ka-team namin para mag-conduct din ng cleansing. Sayang. Di medyo pumapayag-payag na, no? Okay, sige. Sasabihin namin dun sa boss namin, Chinese kasi yung boss nila eh. Now, nung nakausap ko, mabait naman. Mabait yung ano, yung amo nila, yung Chinese, si ma'am. Mabait. Ay, ano kayo? Kilala ko si Ed Kaluwag. Para mawala na yung mga dito. Nagkwentuhan kami. Now, pagdating do sa bayaran, ang pinopropose ko kasi ex-deal. Magkakanda kami ng exploration dito sa building nyo together with cleansing. Sabi kong ganon. Para yung negosyo nyo ay ganon ginawa ko. Pero ayaw pumayag nung may-ari ng Manor Hotel eh. Ang gusto niya 50,000. Putang inang yan. Isip-isip ko lang. Anong palagay nyo sa amin, milyonaryo? Hindi kasi daw i-YouTube daw kasi. Ang pagkakaalam ng mga tao, no, pagka i-YouTube akala mo milyones ang usapan. 'Di ba? Hindi eh. Sabi ko ganoon, ex-deal po 'yun. Magi-cleansing si Sir Ed Kaluwag, Hindi yun na lang 50,000. Hindi na natuloy. Pero mabait si Madam. Entertaining yung pag-uusap namin. Maayos siyang kausap. Kaya lang ang gusto niya 50,000 ang bayad. Tapos nung nagbe-bail out na ako, magkano ba ang kaya nyo? Sabi gano'n sa akin. Yun nga ma'am ang napag-usapan kasi namin ng admin officer nyo, 9,000 daw isang buwan. Isang gabi lang naman kami, baka 2,000 pwede na, wala naman kaming gagamiting kuryente. Sabi gano'n sa YouTube nyo kasi kahit 20,000 na lang. Hindi pa rin. Anong feeling niya? 'Di ba? Salamat naman, pag-isipan na lang po namin, ma'am, sabi kong gano'n. Kayo kung magbabago man ang isip nyo, kontakin nyo na lang kami, sabi kong gano'n. At least maganda naman yung paghihiwalay namin. I-search nyo yung Manor Hotel na nasunog. Legit daw yung mga nararanasan nila dun eh. Walang shadow man lang. At saka walang tao Anong talaga. nararamdaman nyo nung panahon na yon? Ang dami kasing energy nung panahon na yan. Kahit ako, nung request na yan, hindi ako makatulog sa sobrang daming... Nagkasakit ka pa ata nun? No, nagkasakit pa ata ako. No, sa sobrang dami nung energy na nandyan, hindi ko na maalala yung storya kung may namatay ba. Basta alam ko nasunog yung nasunog yung hotel. Oo, sure meron Oo, siguro mga malamang casualties yun. Oo. Sa Baguio ba yan? Hindi. Subic. In Subic. Subic. Yeah, Subic. Oo. Ayun. O sige. Alam nyo actually, yung mga nakuha ng mga ganyan, manifestation, that's not common. That's also rare. Yeah. Oo. So, minsan, with a grain of salt, sinasabi natin it could be a anomaly of the camera. Yeah. No? Kasi minsan meron tayong mga cellphones na minsan meron parang diamond na lumalabas. Tapos sasabihin natin orb. Di ba? Meron talagang like signature for a certain brand na nagkakaroon ng parang diamond na may ilaw-ilaw na ganon. Okay. So, may iba rin sasabihin na it's all yung laro ng Paradolya. sa ating mga mata. Pero kung mga ganyan na vivid, meron Hindi pa bang... I beg to disagree kay Stargazer. Hindi vivid yun eh. When you say vivid, buhay na buhay eh. Maybe yung pinakahuling picture, pero yung mga previews, hindi siya vivid eh. Ano ba meaning ng vivid? Ang pagkakalam ko meaning ng vivid, buhay na buhay, di ba? Vivid meaning. Yan o. Producing powerful feelings or strong clear image in the mind. 'Di ba? Intensely deep or bright. Hindi siya vivid eh. Pwede talaga siyang i-consider na as pareidolia. Pero dahil may credibility kasi si Stargazer, pwede namang tanggapin na, no? Pero
malabo siya eh. Masasabi pa ba natin na yan ay pinaglalaruan lang ng ating mga mata? Yes, Hindi pwede. siguro, di ba? Okay. So, ano take nyo sa mga halimbawa, maraming kasi, Ariel, makakuha lang, ay, ito, meron ganito, meron ganyan, no? Anong ma-advise mo sa mga ganun? Well, the best thing siguro ipa-check sa expert if that Oo. is really an anomaly. Oo. They should not perceive it like paranormal agad-agad. So, Correct! Very good, sir! Very good! everything muna. Kung Mas talagang- maganda kasi ang magsusuri third party eh. Hindi yung involved doon sa ginagawa. Kaya nga 'di ba pag may nag-o-audit, sino nagtrabaho na sa store dito? Nag-inventory na kayo, 'di ba? Pagkatapos yun ng inventory yung bibilangin, may third party na hindi galing sa kumpanya na mag-o-audit. Para wala siyang bias. Ganun dapat ang that legit na photo na talaga nakuha na. Ikaw, May. Minsan pinapadalhan ako ng mga students ko ng mga picture, videos, ng mga ganyan. Yeah. So, sabi ko, kung hindi natin, mahirap kasi alamin yung authenticity, Yeah. gamitan natin ng feeling, ng pendulum, ng other pang paraan. Yes. Yun yung ginagawa namin na para ma-check. Oo. Kasi nararamdaman mo naman minsan Oo. kahit sa picture. Ang ma-advise. Oo, pwede kasing confirmation bias. Pero tama yung sinabi niya na gamitan nyo ng something. Kahit na hindi na yung electronic device, katulad yung sinabi niya pendulum, mas mataas nga ang credibility pag napagalaw yung pendulum eh. Ibig sabihin, talagang natural. 'Di ba? Unlike yung mga EMF meter, kasi EMF meter pwede kasing signal ng cellphone or may kuryente sa paligid, 'di ba? Ko naman is, as into photography ako, yung orbs, hindi lahat ng orbs ay meron na spirit. Oo. Yeah. Kasi meron tatawag tayo yung dust, Dust, particles. oo. Yes, May exactly, water exactly. din. Oo. Na kapag nandun ka sa isang forest, malamang sa malamang niya marami kang makukuha. Or nandun ka sa isang farm, malamang na malamang meron pang sasabihin sa'yo, Believe ako, skeptic sila, pero doon sa mga pinakita nilang videos, 100% silang naniniwala. Confusing lang. Taro, tingnan mo sa video, gumaganyan-ganyan yung mga mga particles of dust. Yeah. O kaya pollen. 'Di ba? So bago tayo ng meron talaga, kailangan pasuri natin. 'Di ba? Para hindi tayo mabutasan, sabihin natin Photoshop natin. Yan, 'di ba? Anyway, maraming salamat, no? So, halos umabot tayo ng 1 oras. Ewan ko kung nagtiyaga kayo manood sa akin hanggang katapusan. 'Di ba? Pero salamat sa inyong lahat. Bye-bye!